Welcome to Caltech Buddy. Press right and solve faster. Let's go! Okay, calculator techniques for simplifying expressions, part 1. Tara! So for simplifying expressions, kung gusto niyo siyang isolve manually, kailangan dito is knowledge sa algebra talaga. Kasi most of the time, mag-multiply, magdi-distribute, magka-transpose, and kung merong trigonometric functions pa involved, most of the time, gagamit pa tayo ng identities. So, hindi siya kayang sagutan ng mga hindi masyado nagko-practice. Pero don't worry, this is your Caltech buddy. Tuturuan ko kayong mag-solve ng simplifying expressions using calculator. Gamit yung Canon, F789 SGA version 2, pwede rin naman si version 1. So, dalawang steps lang naman. Step 1, pindutin natin yung fraction line sa calculator, and sa numerator, input natin yung original expressions. Kahit gaano pa kahirap o kahaba yan, just input the original expression as is. Sa denominator, doon natin ilalagay yung choices. So this is very good sa mga board exam type of problems kasi laging may choices sa board exam. Kung walang choices naman, kung college exam yung pinaghahandaan natin, pwede pa rin siyang gamitin for checking. So gagawin niyo siya manual tapos i-double check niyo gamit yung Caltech na to. Pero kung may choices naman, diretso na tayo sa Caltech kasi mas madali siya. Kapag na-input niyo na correctly, ang second step is just press calc. Magtatanong yan ng variable x kung variable x yung nilagay natin, and then just input any unique number. Any number will do. Preference ko lang yung 0.1. Pero any number, pwedeng 1.1, 1.2, any number. For as long hindi magmamat error. Now, how do I know na tama yung sagot natin? Dapat yung resulta is equal sa 1. Pag nag-equal sa 1, meaning to say, nakuha mo yung tamang sagot. So, tama yung nilagay mo sa denominator. Kasi, pag nag-simplify tayo ng expressions, wala tayong binabago doon. Sinisimplify lang natin. So, therefore, pag dinivide natin yung dalawa, dapat 1 talaga yung result. Okay? So, yan yung ating Caltech. Ang kailangan na lang gamitin sa actual problems. That's right. So, saan siya pwede gamitin? Pwede siya sa simplify, sa expand, o kaya sa factoring. So, yan yung mga mahihirap na topics sa algebra pag hindi tayo nagko-practice. Madali lang using our Caltech buddy technique. Okay? Subukan natin ito. Simplify 3, quantity 2x minus 5, minus 2, quantity x plus 4. So, if we will do it manually, ang gagawin niyo dyan, distribution muna. So, distribute niyo yung 3, magiging 6x minus 15, distribute to negative 2, so negative 2x minus 8. And then, combine like terms. So, 6x minus 2x, kinombine, magiging 4x. Negative 15 minus 8, pag kinombine is negative 23. And then, we have our simplified version of 4x minus 23. So, that's the correct answer. Pero again, hindi na natin gagawin ito. So, ito yung manual solution. Doon tayo sa Caltech. Pinakita ko lang yung manual, no? So, let's assume na merong choices. So, gagana yan sa may choices. Pindutin natin yung original expression. So, you have 3, quantity 2x, minus 5, minus 2, quantity x plus 4. And then, ang technique natin, i-divide lang talaga ng choices, trial and error. Malalaman nating tama kapag nag-equal sa 1. Okay? So, let's assume na trinay na natin si A, C, at D. Hindi talaga mag-1 yan eh. Try natin yung 4x minus 23. So, 4x minus 23. So, we're trying letter B, calc. Kung tatanong ng value of x, any number, so basta hindi magmamat error, for example, 0.1 yung nilagay ko, equal sign, then you have, nakita niyo naman nag-1. Pag sa nag-1, ibig sabihin, siya yung tamang sila. So yan, makakapag-solve tayo ng simplified. Now, try again. Subukan naman natin yun sa factors. So, ifa-factoring natin yung x cubed plus x squared minus x minus 1. So, di ko na gagawin yung manual solution ha. Proceed tayo sa Caltech. First step,
input the original expression sa numerator, alpha x cubed plus alpha x squared minus x minus 1. So, original expression over sa choices. So, let's try to assume na nag-trial and error tayo at hindi nag-equal sa 1 yung A, B, at C. So, for example, training na natin sila. Hindi naman mag-equal sa 1. Don't worry. Try natin yung letter D. Let's just show na yan yung tamang sagot. So, parenthesis, alpha x squared minus 1 alpha x plus 1. Okay. Calc. Tatanong na x, any number. So, sabihin natin 0.1 equal sign. And then you will see equal sa 1. So, equal talaga sila. So, ang simplified version or ang factoring ng x cubed plus x squared minus x minus 1, kinafter out natin, should be quantity x squared minus 1 multiply sa quantity x plus 1. Last. So, okay na tayo sa simplify, okay na tayo sa factoring. Subukan naman natin expansion. So, kung i-manual niyo expansion nito, baka magkamali tayo kung di tayo praktisado. Pero don't worry, pwedeng-pwede yan sa caltech natin. Okay? So, again, the first step is the same. Input the original expression. You have x plus 2 quantity cube. Okay? And then sa baba is yung mga choices. So, hanap lang tayo ng choices na dapat mag-equal sa 1. Okay. So, let's assume na trinay natin si A, si C, at si D. Hindi naman mag-1. Punta tayo sa B. You have alpha x cubed has 6x squared plus 12x plus 8. So, ayan, expansion problem, no? Pero gumagana yung caltech. Calc, any number is okay. O baguhin naman natin, sabihin natin 0.5, any number kasi. Then you will have 1. So, makikita nyo mag-1 kasi nga, yun yung tamang sagot. So, calculate, pakita pa nung any number. So, for example, favorite number ni 7, calc 7, still mag-1 pa rin naman. Okay. So, pag may nakita tayo, simplify, expand, or kaya factoring, pwedeng-pwede yung ating calculator techniques. So, again, sana marami tayong natutunan. This is your Caltech buddy. Calculator techniques for simplifying expressions, part 2. Tara! So, for this part 2 ng ating Caltech, i-level up lang natin yung mga expressions. Medyo hirapan lang natin. So, maglalagay tayo ngayon ng logarithm at mga trigo functions. Kasi mas mahirap yun i-simplify kasi kailangan nun ng identities. Pero bago tayo mag-simplify, i-recall muna natin yung Caltech in simplifying expressions. So, meron lang tayong 2 steps. First step is pindutin yung fraction line sa calculator, input the original expression sa taas, at sa baba, choices. Again, gumagana yung Caltech natin sa mga board exam type of question. Kung walang choices, gamitin sa Caltech, double check ng final answer. So, pwedeng nyo pa rin gawin sa dulo, no, pang double check. Second step is mag-press ng calc. If it is variable x, magtatanong ng x, and then input any unique number. Any number is okay. Para malaman na tama, the result must be 1. So, yan yung ating Caltech sa pagsisimplify ng mga expressions. Gumagana yan sa simplify, sa expand, or kaya sa factor out. Okay? So, level up questions lang tayo for today. This is part 2. If logarithm of 2 is equivalent sa x, and the logarithm of 3 is equivalent sa y, what is the value ng logarithm of 1.2? If we will press our calculator, logarithm of 1.2, then press equal sign, ito yung result. Now, the problem is, wala namang 0.079 sa choices. So, meaning kasi, dapat yung sagot is in terms of x tsaka y. Now, kung hindi tayo magka-caltech, ganito yung magiging solution nito manually. So, kailangan may alam kayo properties of logarithm. Then, si-simplify niyo siya further hanggang dumating tayo dito sa 2x plus y minus 1.
So kung marunong tayo, kaya naman yan gawin kung praktisado. Pero again, this is your Caltech body. Kailangan mapagana natin si calculator effectively, no, efficiently. So gamitin na natin yung Caltech natin. So, for example, di natin alam yung tamang sagot. Pindutin yung fraction line. Input yung original expression. Ang original expression is yung logarithm of 1.2. And sa baba is yung choices. So, let's try to assume na nag-trial and error na tayo. Magtatanong ng x si calculator pag nag-calc tayo. Lalagay natin yung value ng x, which is sabi ng problem, logarithm of 1.2. Magtatanong siya ng y later on. So, nagyan yun ang logarithm of 3. And then, kailangan mag-equal sa 1 para masabi natin na siya yung tamang sagot. So, trial and error lang talaga yan. So, assuming na na-try na natin yung A, B, and D, hindi naman nag-equal sa 1, try natin yung letter C na ito yung tamang sagot sa manual solution. So, 2 x y minus 1. Okay, so ayan. Then press calc. Magtatanong siya ng x. In this scenario, hindi tayo pwedeng mag-assume na any value ha. Kasi meron itong specific condition for x. So we just need to follow that specifics. So pag nagtanong ng x, lagay niyo logarithm of 2. So yung specific value niya. Magtatanong ng y, so kailangan sumunod tayo sa condition, logarithm of 3. And then press equal sign, and then you will see the ratio of the two expression is 1. Therefore, tama talaga yung letter C. So, siya yung parang pinasimplify version. Okay? So, this is the Caltech sa ganitong problem. So, nililevel up lang natin yung tanong. Okay. Ito pa. Paigo naman. Simplify cosine theta all over sine theta plus 1 plus tangent theta. So, if we will do it manually, so parang mga college exam to manual solution, gagamit ka ng identities. So, yung tangent, pwede palitan ng sine over cosine, and cross-multiply, simplify, hanggang dumating tayo dito. Ito yung tamang sagot, second theta. This is difficult kung hindi tayo praktisado at hindi tayo marunong mag-simplify. So, again, don't worry. This is your Caltech body. Papaganayin natin si Canon F789 SGA version 2 na ganitong difficult problem. Yung difficult problem, hindi yan difficult sa Caltech. Kasi pipindutin lang eh. So, fraction line. Then, input the original expression. So, sa calculator, palitan yung variable theta ng x. Huwag lang kalimutan yung parenthesis ha. Kasi nga, dapat mindful siya. So, pindutin lang correctly yung expression. So, we have cosine x, cosine alpha x, over sine x plus 1 plus tangent x. So, ito yung original expression natin over sa choices, sa trial and error. So, let's try to assume na sinubukan na natin yung mga yan. We're looking for mag-equal sa 1. We try letter A, C, at D. Hindi naman nag-equal sa 1. Punta tayo sa second theta. Now, wala namang second theta dito sa trigo function sa calculator. So, if this a must, marunong pa rin tayo ng basic identities. So, para mapindot ang second theta, reciprocal niya is cosine. So, para mapindot ang second, 1 over cosine. So, still, dapat yung basic identities, alam pa rin natin. Kasi, walang second sa calculator. Okay? So, pag pipindutin ng second theta, ang pindot is 1 over cosine. So, 1 over cosine. Oh, yeah. We want to test kung tama tayo talaga ay letter B. So, calc. Magtatanong ng x, wala namang specifics dito, so any number is okay. And then, equal sign. And then, you will see na mag-equal sa 1. Kasi, yun yung tamang sagot. Kahit mahirap yung question, tayang-kaya yan ng calculated techniques natin. Okay? Now, punta tayo sa difficult problem talaga. Ito is very difficult if we will do it manually. Pero using calculated techniques, kayang-kaya ito. Okay? So, again, hindi gumagamit Caltech kung di natin mapipindot yung equation or expression sa calcu. So, paano mapindutin ng cosecant? Ang pipindutin yan is 1 over sine.
Ang second is 1 over cosine. Kahit yung reciprocal identity lang, no? Sana yun yung makabisado. Para makapag-solve ng trigonometrons. Okay. So, pindutin sila correctly. Okay, so, and then, di-divide lang natin ng choices. Let's do it. So, we have 1 over sine alpha x. Sa totoo lang, this is a difficult problem if we will do it manually. Kahit kayo matatalino, mahirapan dito. Pero gamit yung caltech natin, kaya naman. Okay? So, 1 over cosine alpha x. Minus cosine all over tangent. Okay, so that's the original expression. Now, sa baba is the choices, trial and error tayo. Hanapin natin yung magbibigay ng 1. So, for example, na-try na natin yung A, B, C. Hindi sila nag-equal sa 1. So, dun tayo sa letter D. So, cosine squared theta. So, cosine alpha x, then squared. So, sa display ni calculator, hindi natin makita yung 2 sa tabi ng cosine, ha? Pero it's okay. Ganito lang talaga siya pipindutin sa calculator. They're technically the same, no? Wala namang pinag-problema doon. As calc, any number is okay. So, in this scenario, pinalitan ko lang siya 1.1. Pero any number talaga yan. And you will see, nag-equal sa 1. Again, this is very difficult problem if gagawin nyo manually. Pero using calculator techniques na tinuro ni contact body, masasagutan nyo pa rin ito easily. I hope marami tayong natutunan. Mag-practice na lang para magamit natin yung caltech efficiently. Okay, thank you. If you have any questions or clarifications on anything we discussed, feel free to leave a comment and we'll be happy to respond. To God be the glory. This is your caltech buddy, Math Made Easy with shortcuts, tips, and calculator techniques. Bye!